Welcome sa episode 18 ng Food and Fellowship. Nagpunta kami sa Zambales para sa isang youth camp. Kaunting food lang muna ngayon at madaming fellowship. Ayan, nakita ka na. Dami mo naman doon. Sige, punta ka sa mangga. Ang dami niyong gamit. Sila nandun sa kabila, sa 4. Eto sa 6. Ano? Medyo malapit na ano. Nakalak. Hindi, dun 7. 7 sila. Baka wala na dun sa atin.
lagi tayo ng haaway. Marami sa atin dito, kung tatanungin ko, ayaw niyo mapunta sa hell. Tama? Ayaw mapunta sa impyerno. The picture perfect just the way. Kuha kayo. Yan, sige, kuha kayo ng helmet. Yung helmet nyo, yung helmet. Yan. Yan. Tapos, dalawang bag na, kuya. Kuya, dalawang bag na. Isang bag na, kuya. Sabang mat. Yung helmet nyo, yung helmet nyo. Wala ako. Yan, huwag yung pipigilan. Huwag pigilan. Ayun, nakila pa na sila. Kayo mamaya Ano ba? Ba't ba kayo nagtawa? Bawa ng helmet. Isa na kaya, tip strong. Sa pagbaba. Ako nga po. Yung helmet nga naman. Salamat. Joyce, plastic na yun, Joyce. Huwag ka naman paano, Joyce. Pang-ligo yan, wala pang-ligo yan. Spray tayo, spray natin. Strong, artisan po. Alright. Diba? Takas yan, tama yun yung ano. Sabi ate. Gulong po kayo. Hayop ka? Anong klase ng hayop ka? At bakit mo gusto maging hayop ka? Hindi yan ang pag-ibig. Sige, ganito, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako na masabi sa kanya yung version. Kung magiging isa! Tayo ka lang. Kung gusto mo talagang seryoso na sundan ng Panginoon sa tubig ng bautismo, tayo ka dyan sa kinakaupuan mo at ipapanalangin po kita. Kaya just stand up. Huwag kang mahiya. Tayo ka po. May mga tumayo na. Sinabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 4, verse 12,
Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Kadalasan, ang salitang ito ng Biblia ay ginagamit para sa mga kabataan. Pero ang sinulatan na si Timoteo ay maaring nasa kanyang hustong gulang na noong ito ay kanyang natanggap. Anumang edad, ang sulat na ito ay angkop sa isang lider ng iglesia at maaring gamitin din naman ng isang mananampalataya. Ito ay tungkol sa isang mananampalataya na maging ehemplo sa pamumuhay sa loob at labas ng iglesia. Una, marunong sa pananalita na nakapagtuturo, nakapagbibigay ng mabuting payo at nagpapatibay ng loob. Alam din naman niya makinig, magsalita at tumahimik sa tamang pagkakataon. Sanay din magsabi ng pagtutuwid at pagsaway na mayroong pasensya. Sa pag-uugali naman ay mayroong respeto sa mga nakakatanda, matulungin at responsable sa kanyang tungkulin. Puno ng pag-ibig sa lahat ng tao na sinasalamin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Ito ang pinakamahalagang utos ng Diyos na dapat sundin. Matatag din naman sa pananampalataya, hindi nadadaya ng maling katuruan at hindi tinatangay ng mga alalahanin sa mundo. Nagtitiyaga sa mga pagsubok na mayroong patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Idinagdag din sa sulat ni Pablo na dapat maging halimbawa sa kadalisayan, marahil sa pisikal at spiritual na disiplina patungkol sa mga kabataang babae. Dapat tayong maging halimbawa sa mga tao sa paggawa ng mabuti upang walang sino man ang makapanghamak sa atin. Manatilihin na mamuhay ng walang kapintasan at nagpapatuloy na umaasa lamang sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos.